Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa Lunes, July 22, nakatakda ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayong hapon live dito sa studio si Ginoong Avic Ryan Maghirang, isang political science professor sa isang universidad dito sa Batangas City at nagtapos din ng Doctor of Jurisprudence. Magandang hapon po, Professor Avic. Magandang hapon po, Sir Ace. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood, sa ating po mga kapuso. Sir, kung bibigyan po natin ng ratings ang performance ng Pangulo, basis po sa kanyang nakaraang SONA, ilan po at bakit? Siguro kung sa scale of 1 to 10, bigyan natin ng Pangulong Bongbong Marcos ng 6 sa kanyang performance sa mga nagdaang taon bilang marka sa kanyang SONA. Kasi mapapansin natin, bukod nga dun sa kanyang mga ipinangako noon, patuloy pa rin niya itong, sabi nga, pinagsisikapan, hindi pa rin natin sinong nararamdaman yung mga pinangako niya. And of course, may mga perennial problems na minana siya nung nagdaang administrasyon na hanggang sa ngayon medyo hindi pa rin nasusolusyonan. Sir, ano po yung mga halimbawa? Okay, unang-una dyan, syempre, yung usapin tungkol sa kahirapan. Patuloy pa rin na tumataas ang mga presyo ng bilihin, mga basic goods, at hindi naman tumataas yung kalidad ng buhay ng mga Pilipino in the sense na hindi ito nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Isa pa dito yung usapin natin patungkol sa West Philippine Sea na matagal na natin itong problema with China pero hanggang ngayon naririyan pa rin at tila baga sa mga nababalita natin, parang lumalala pa ngayon yung pagiging agresibo ng China. Then of course, nadyan pa rin yung kriminalidad, patuloy pa rin, nangyayari pa rin yun. At isa pa dyan, yung problema natin ngayon na lumalaki, sa tingin ko ay ang problema natin sa edukasyon. Nabanggit nyo na nga po to, sir, no? Itong iba't ibang usaping panlipunan. Ano naman po sa tingin nyo magiging sentro ng talumpati ng Pangulo sa kanyang SONA sa Lunes? Okay, 3 bagay ang magiging sentro ng talumpati ng ating Pangulo sa SONA. Unang-una, magkakaroon siya ng pag-uulat tungkol sa mga bagay na sabi nga nasolusyonan para do sa mga nagdaang niyang SONA. Tapos, syempre, iuulat din niya yung kasalukuyan na ginagawa natin. Lalong-lalo na malaking bagay yung annual budget natin ngayon for 2024 na 20 billion halos kanyang na budget ng ating pamahalaan, ilalatag din dito. Siyempre, ang hinaharap para saan gagamitin ng budget, ano ang mga proyekto at dapat pagtuunang pansin ng pamahalaan. Sir, doon naman sa usapin o issue ng 20 million budget para po sa SONA sa darating na Lunes, ano po ang reaksyon po ninyo rito? Personally, masyadong malaki ang 20 million para sa bagamat malaking event ang State of the Nation Address ng ating Pangulo. Pero kung ito ay para sa pagkain lamang ng mga delegado, ng mga kalahok dun sa nasabing pagtitipon, tingin ko masyadong malaki ang 20 million para, sabi nga, gastusin sa pagkain lamang. Siguro, baka, I don't know, mas maganda siguro na ang ilang bahagi ng budget na yon ay nagamit o nai-allocate sa iba pang proyekto ng gobyerno. Kasi one-time event lamang ito, isang beses sa isang taon, siguro dapat medyo, na-temper ang sabi nga expenditures natin pagdating sa bagay na yun. Sir Avic, mainit na usapin ngayon itong mga POGO. Sa tingin niyo po ba necessary na isama po ito sa talumpati ng Pangulo? Kailangang isama din itong mga POGO, itong issue ng POGO dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kasi meron nga tayong isang mayor na ngayon nagiging questionable yung kanyang identity at malaki, allegedly, ang kanyang naging bahagi sa pagkakaroon ng mga POGO. Kung halimbawa, napatunayan nga na hindi Pilipino itong isang alkalde ng bayan natin dito sa Pilipinas, magiging malaking question nito patungkol unang-una sa national security na meron tayo. Pangalawa, nadyan yung regulations na ginagawa ng pamahalaan. Bakit nagkaroon ng mga ganitong POGO? Legally speaking, ito ay illegal. Kaya maaaring magkaroon ng question patungkol sa mga ahensya na dapat ay nagre-regulate din ito. Ito namang, sir, issue sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin niyo po ba ito ay dapat ding isama po sa talumpati ng Pangulo sa Lunes? Magiging bahagi yan ng sabi nga, ng naging aksyon na ng ating Pangulo patungkol na rin sa peace and order situation. At of course, sa delivery ng justice. Kasi
Kung yung mga ganyang usapin, lalo-lalo at kung ang involved dito ay malalaking tao, maaring magkaroon ngayon ng pagdududa ang taong bayan na pagka malakas, maimpluwensya, hindi mahuli ng kamay ng hustisya. So, dapat ito ay magkaroon din ng, sabi nga, pagtalakay ang Pangulo kung ano ang gagawin na ng Presidente, ano ang gagawin ng pamahalaan natin para masugpo ang mga ganitong uri ng kriminalidad o mapanagot ang mga dapat managot sa batas. Sir, ano naman po ang tingin niyong implikasyon ng nauna ng pahayag ni VP Sara na hindi siya dadalo sa SONA at yung sinasabi niyang designated survivor siya? Okay, of course, ang statement ni Vice President Sara Duterte, we have to take it with a grain of salt. Ano? Maaaring ang bahagi nito ay, sabi nga niya, isang biro. Ano? Pero, of course, naniniwala rin tayo na laging may pinanggagalingan ng mga birong ito. So, itong issue, patungkol nga sa hindi niya pag-attend sa isang significant event, no? Lalong-lalo at ang Pangulo, ang siya magdi-deliver ng State of the Nation address, katunayan to, kahayagan to, na maring meron ng cracks or sabi nga lamat ang tinatawag na unity team. No? Kasi magkapareha sila ng partido, magkasama sila all throughout. Tapos ngayon, nang nagkaroon na ng mga issue, lalong-lalo na sa pamilya ni Sara Duterte, at ang pagre-resign niya as DepEd Secretary, maaaring ito'y kahayagan lamang na nagkakaroon na ng lamat ang pagsasama nila bilang magkapartido. Sir, sa tingin niyo ba kailangan dumalon ng pangalawang Pangulo o ni VP Sara sa SONA sa Lunes? Personally, yes, of course. Kailangan dumalo ng of course, hindi natin pwedeng pilit kasi wala naman sa batas na required ang Vice Presidente na dumalo sa State of the Nation address. But definitely, when the most powerful person in the country would be addressing the entire nation, it is expected dapat na ang ating Vice Presidente ay nadyadyaan para ipakita ang pagsuporta sa ating Pangulo. Kasi tandaan natin, ang ating gobyerno ay binubuo ng taong bayan. Yung mga nakaupo dyan, iniluklok lang natin. So, dapat, of course, tayo, ang mga nanunungkulan sa atin, ang kanilang katapatan ay hindi sa posisyon o kung saan partido, bagkos katapatan ay dapat nasa mamamayan. Maraming salamat po, Sir Avic Ryan Magira, ang ating political science professor. Salamat din po.